Dadalhin ng Senado sa Korte Suprema ang pagpreno sa People's Initiative para amyandahan ang saligang batas. Ang bilang ng mga lagdang kailangan para umusad yan, hindi pa naabot ayon sa grupong pirma. Taliwas sa pahayag ng isang kongresista. Yan ang sanib puwersang pagsaksi ni na Sandra Aguinaldo, Tina Panganiban Perez at Mav Gonzales. Sa Korte Suprema nadudulog ang Senado para harangin ang gumugulong na People's Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon kay Senador Coco Pimentel, sa weekend planning session ng Senado aayusin ang ilalatag na kaso. Kabilang sa ipupunto, kawalan umano ng basehan ng COMELEC para tanggapin ang mga nakalap na pirma para sa People's Initiative. What is your business receiving all these papers with signatures? At sinasabi nila, they have a ministerial role to play as of the moment. Based on what? On a law already characterized by the Supreme Court as insufficient to support a people's initiative. Hindi rin aniya pwede ang People's Initiative dahil revision at hindi lang simpleng amendment ang gustong gawin nito. Kabilang ang panukalang gawing joint voting ang pagbabago sa konstitusyon. Yung basic structure ng legislative branch ang binabago or kontra. Your experience in law and being a bar top notcher will help us, and we'll be finding this together. Suspendido na rin ang pagdinig ng Senado sa resolution of both Houses 6 o RBH 6 na layong amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon dahil tuloy pa rin naman daw ang People's Initiative. At sa gitna raw ng mga ulat ng mga kongresista ang nasa likod nito, tanong nila, bakit dalawang paraan ng charter change ang pinapagulong? Habang hindi sinasangtabi itong People's Initiative, talagang ang mga nasa likod nito ay mga politiko talaga. Tingin ng isa pang senador, dapat pumagitna na ang Pangulo sa issue. Napakahalaga ang sentimento ng ating Pangulo dito. At mahalaga rin na maiwasan itong potential political crisis. Ang masasakripisyo dyan, mga mahalagang batas. Hinihingi pa namin ang panig ng Malacanang ukol dito. Pero kahapon, sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mahalagang unahin ang pagre-rebisa sa economic provisions ng saligang batas. Nauna nang itinanggi ng liderato ng Kamara na nasa likod sila ng People's Initiative. Bakit naman hindi nila aminin kung sila talaga nasa likuran nito? Ibig sabihin, mayroong hidden agenda. Pero ikinakahiya nila yung People's Initiative na yan. Bakit hindi nila angkinin? To everyone, kung sino mang nasa likuran nung tsa-tsa, aminin nyo kung sino kayo. Sa panig ng Kamara ang nagbigay ng update tungkol sa pag-usad ng People's Initiative, si Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Anya nakuha na raw nila ang kinakailangang 12% na pirma ng registered voters nationwide at 3% kada legislative district. We have already reached the mandate of the people. Hindi niya nilinaw kung bakit alam niya ang impormasyon ang tanungin namin. At hindi rin malinaw kung sinong nila ang kanyang tinutukoy, lalo't dati nang dumidistansya ang mga kongresista sa pangangalap ng mga lagda. Pero may sagot siya sa akusasyong bilihan ng pirma. Ang dali naman magbintang eh. Di ba? Sa tingin ko, hindi ang Pilipino, hindi naman ganun kababaw para basta na lang pipirma. Tugon naman ni Salceda sa pinirmahang manifesto ng lahat ng senador para tutulan ang People's Initiative. Sa tao naman tayo makinig, hindi sa 24 tao. Ang issue ngayon, ano ba yung maganda para sa kinabukasan ng Pilipinas? Pero sir, yung PI daw hindi naman People's Initiative but Politicians Initiative. Mandali naman po talagang mag-name calling, di ba? Pero yung 12.1% of the population that signed on. Dadaan pa tayo sa plebisito. Bakit ayaw pakinggan ang tao? Sa plebisito, they're free to campaign against the petition. Ayaw na raw patulan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga patutsada ng Senado laban sa Kamara. Petty differences set aside. Foul words or unnecessary invectives, yung hindi magandang salita, they have no place here. Hindi natin pinapatulan yan. What we do, we try to look at the good in everything that everyone does, even the Senate. So, if they're doing something positive and good, we embrace it. If they say or do something that is not necessarily to our liking, we respect their freedom and their right to express as such. Hindi ko sila papatulan.
Sa isang media forum, sinabi ng grupong Pirma o People's Initiative for Modernization and Reform na di pa nila nakukuha ang mahigit 8 milyong pirma para makamit ang rekisitong 12% ng mga registered voters sa buong bansa at 3% sa bawat congressional district. Pero tiwala silang makukuha nila ito sa loob lang ng ilang buwan. So far, we have gathered about 30% of 8 million. So that's about 2.5 million signatures already. Palagay ko po, within the next 2 to 3 months, kuha na namin. Taliwas ito sa sinasabi ni Congressman Joey Salceda na nakuha na ang kinakailangang bilang ng mga lagda. Sabi ng pirma, hindi nila kasama ang mga kongresista sa signature drive. Pero nakikipag-ugnayan daw sila sa mga ito para sa pangangalap ng pirma sa kanilang mga distrito. Ang mga nakalap na lagda, sinusumite at tinatanggap na sa COMELEC local offices. Nasa higit sa kalahati na ng 254 congressional districts ang nabigyan na nila ng certification matapos magsumite ng pirma. Nasa mahigit 1,000 naman ng 1,634 cities and municipalities ng Pilipinas ang nagsumite na ng pirma at nabigyan ng certification. Pero puna ng ilang grupo, bakit daw ito ginagawa ng COMELEC gayong wala pa namang naihahaing petisyon sa kanila para sa People's Initiative? Sabi ni Garcia, maiging questionin ito sa Korte Suprema para mabigyang linaw ang mga alituntuning nakasaad sa batas at sa COMELEC guidelines. Napakaganda po yung kung talaga maki-question nila para magkaroon ng precedent para sa mga susunod, mag-guide po tayo. Basta ang trabaho lang po ng COMELEC, hindi po kami hihinto hanggat hindi po kami pinapahinto sapagkat tali po kami doon sa patakaran. Merong biglang mag-ano sa kanilang guidelines or merong mag-question doon sa People's Initiative na ginagawa ng pirma, we are there to confront these legal challenges. Ayon sa COMELEC, mahaba-haba pa ang prosesong pagdaraanan ng signature campaign para sa charter change bago ito umabot sa plebisito. Ayon sa COMELEC, limitado na ang panahon para sa buong proseso ng People's Initiative, pati na yung pagsasalang ng amendment sa plebisito. Basta po, October, November, December, we cannot do the plebiscite. The entire year of 2025, we cannot do the plebiscite. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Mav Gonzalez. Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.